So what's up guys? Konting kwentuhan lang muna tayo. Meron kasing nagtanong sa akin dito sa Facebook kung masarap daw ba talaga yung buhay namin mga seaman. Dahil nakita daw niya yung mga post ko, puro labas lang daw, puro gala. Hindi ko alam, baka hindi pa napapanood ni Idol yung mga previous post ko or reels na puro mga trabaho namin dito sa barko. Pero napakagandang topic din naman talaga nito. Disclaimer nga lang po pala, lahat ng sasabihin ko, lahat ng maririnig nyo is based on my own knowledge and experience. So pinakauna nga palaging tinatanong is kung malaki daw ba talaga ang sahod namin mga seaman. Gaya nga lang din naman ng mga trabaho na nasa lupa or land-based job, dumidepende rin po ang sahod namin sa rango or posisyon namin dito sa barko. And ang salary nga namin is nakabase sa US dollar, pero babanggitin ko na lang sa inyo in peso. So, baguhang seaman ka nga, gaya ng mga kadete, ang starting salary mo is nagre-range ng 30,000 pesos more or less. And kung ma-reach mo naman na ang highest rank sa barko, which is captain and chief engineer, magre-range na ang salary mo ng 500,000 pesos to 600,000 pesos a month. Ang isa pa nga sa kinagandahan nito ay bilang isang seaman or OFW, ang sinasahod namin ay tax-free. So kung ano yung pinirmahan namin kontrata sa Pilipinas bago kami sumampa ng barko is yun din yung marireceive namin. And syempre, ileles pa rin naman doon yung mga contribution namin para sa Pag-ibig and PhilHealth, pero minimal lang naman siya. Disclaimer nga lang din pala ulit, yung mga binanggit kong figures is based sa rate ng mga running vessels, specifically sa bulk carriers. Isa pa nga sa maganda sa pagiging seaman is yung barkong sasampahan mo ay siya na din yung magiging tahanan at the same time is magiging workplace mo for the duration of your contract. So hindi mo na nga kailangan magrenta ng tutuluyan mong bahay o apartment. And hindi mo na nga din kailangan problemahin yung transportation dahil pagising mo, bibihis ka lang, then proceed ka na agad sa workstation mo. And isa pa nga hindi mo na kailangan problemahin is yung pagkain mo. Dahil meron kayong naka-assign na chief cook and messman na magpe-prepare ng breakfast nyo hanggang dinner within the allocated budget per head. And para naman sa hygiene nyo, meron kayong monthly supply ng body soap and washing detergent. And isa pa nga sa libre makukuha mo, depende sa kumpanyang masasampahan mo is, meron kang libreng internet on board with allocated MB per month. And libre din yung supply mo ng drinking water mo or inuming tubig. May mga company pa rin kasi ngayon na own expense ng crew yung kanilang internet and drinking water. Bukod pa nga doon sa dalawang topic na nabanggit ko, isa talaga to sa mga reason kung bakit madaming naiingan yung magseaman. Ito nga is yung travel the world for free. Though napakaganda naman talaga pakinggan, pero hindi naman talaga siya applicable all the time. Dahil depende pa din yan kung gaano kayo kabilis sa port or gaano kabilis yung port operation nyo, dahil baka mamaya 2 araw lang kayo sa puerto. Or isa pa sa i-consider mo is yung accessible ba yung port nyo. Mamaya naman malayo pala sa kabihasnan yung puerto ng barko nyo, then napakamahal kumuha ng taxi palabas ng syudad. And isa pa is may applicable visa ka ba para sa bansang yon. Gaya nung bumiyahe kami sa Amerika, walang nakalabas sa amin ni isa dahil lahat kami walang US visa. Kaya makakapaggala o makakapag-shore leave lang din talaga kami sa mga bansang napupuntahan ng barko namin, ipabor lahat ng circumstances. Gaya ng maluwag yung port operation and hindi kami puyat. And meron kaming shore pass. And lastly is accessible yung puerto or malapit siya sa mga tourist spot or malapit mismo sa city. So ilan nga lang yan sa mga magagandang bagay na maganda pakinggan kalakip ng pagiging isang seaman. Pero syempre alam naman nating lahat na kung merong good side, meron din naman talagang bad side palagi. So siguro i-discuss natin na sa next video ko yung mga bad side naman ng pagiging isang seaman. Or yung mga struggles na nararanasan naming mga seaman habang nasa barko kami. And yun lang muna, sana nagustuhan nyo tong video yung ginawa ko. Please like, comment, and share. And kung may mga katanungan kayo, please comment down below para sasagutin natin yan or gagawa natin ng video. So, yun lang muna. Bye!